Good morning po ulit. Sige po. Yan. Pakisabi nga po sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan, sa likod, masaya ako. Kasi katabi kita. Yan. Welcome po sa ating lahat na nandito. Minsan pa po bigyan natin ng the best clap ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Kada po ako'y tumatayo rito, lagi po nakakita ng mga upuan na bakante. Pero sa biyaya ni Lord, halos puno na, overflowing pa. Bigay natin kay Lord ang glory. Bigyan po natin the best clap po ang ating Panginoon. Gusto ko rin po i-welcome ang aking mga bago sa paningin. Sa mga first-timers po na nandito, welcome po kayo. Paki-welcome nga po yung inyong bago sa inyong paningin. Welcome po. Nanay po ni ate. Mama po ni Tita. Wow! Praise God! Ano pong name ni tita? Clarissa. Welcome po, Nanay Clarissa. Kaya po kayo na-invite ni ate kasi po mahal na mahal niya po kayo. Amen! Amen? Gusto niya po kayo makakilala rin sa ating pong Panginoon. At sa bawat isa po sa atin, welcome na welcome po. Ayan si Kuya. Hello Kuya. Kilala ko yan. Ayaw ko na sabihin niyo palayaw ba? Welcome si Kuya Boogie, second timer. Palakpakan natin, second timer. Hindi lang second timer yan, nag-encounter pa. Grabe naman to. Pagka first timer, shoot agad sa encounter. Sino naman po dito yung mga nag-encounter? Pwede ba makita ko yung kamay? Bago tayo magsimula, gusto ko po yung mga hindi pa nagsalita ng encounter, na gustong magsalita po ngayon, mag-testimony po. Ito po yung pagkakataon nyo para i-share po yung ipong take-away. Huwag nyo na po ikwento yung mga na-receive nyo po na hindi dapat ilabas doon. Para yung mga mag-encounter, malaman nito. Sino po? Sino pong gusto mag-testimony? Okay, palakpakan natin si Tita Lalim. Yes, thank you Lord. Okay. Thank you sa Lord kasi naka-encounter ako ulit. Ayun, refresh. Saka sobrang thankful tayo sa ating bishop na nagpunta pa dito galing Pampanga na yung puso ni Lord talaga, kung ano yung purpose natin, yun ang ipapaalala sa atin. Kasi yun minsan ang nakakalimutan natin eh. Pag sobrang busy, nalilis na tayo, pero yung purpose dapat hindi nawawala, na gusto rin ng Lord iligtas yung mga wala pa, yon. Kaya kailangan yung puso natin, sumunod lang na sumunod sa Lord. Amen! Amen! Sige po, the best clap para kay Lord. Sino pa po? Kinakausap ka ni Lord. Naiyak na ako kagad. Ang ating bagong worship leader. Grabe, may boses pala. May boses pala si Tita. Sige po. Ako po ang natutunan ko nung na-receive ko nung encounter, surrender. Yung kailangan mo talagang i-surrender yung lahat sa Lord para pumasok siya sa puso mo. Kasi minsan may galit, may bumabara. Tsaka yung blessing hindi rin nag-flow. Kaya Lord, thank you. At saka yung talagang itong pagkanta ko, talagang pagkagising ko lang nung kasi sinasabi na rin sa akin ng Lord na magano ka sa kanta. Sabi ko, Lord, parang kinakabahan ako, baka pumiyak, baka gumaganyan. Pero sabi ng Lord, kaya mo yan. Nakakasayaw ko nga Nakakasayaw nga ako sa maraming tao Bakit sa Lord pa? Hindi ko yan yung boses ko, diba? Kaya sabi ko, Lord, ialay ko sa'yo yung buhay ko. At saka sobrang thank you kasi yung fire. Talagang bumalik talaga. Sabi ko, Lord, I pray na continue lang talaga. At naisama ko yung anak ko. Wow! Thank you. God. Lagi ko pinag-pray na makasama ko yung mga anak ko. Susunod na yung asawa. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo talaga. Amen. The best clap po para po sa ating Panginoon. Sino pa po? Isa pa po. Ayan, si Nanay Tina. Grabe. Matapang na tao. Sige po, Nanay. It's your time to shine, Jesus. Ako po ay dating nagcha-charge. Pero yung pagcha-charge ko po ay parang simba uwi. Pero kilala ko po si Pastor. kilala din po niya ako. Ako po ay simula po na mag-encounter ako dito. Sabi ko sa kanya, in-invite niya ako mag-encounter.
encounter, pero wala po ako sinabing wala. Pero ang kausap ko si Lord. Kaya ako po'y 3 araw, 4 araw na hindi nagtinda, pero naging Wow! Kaya napakasaya po ng pag-encounter. Alam po ninyo, anong nangyari po sa akin sa pag-encounter ko nung ako'y umuwi. Ang mga anak ko po ay talagang kinausap ko sila. Ang sabi nila sa akin, kahit ano nila, nice. Sabi ko kasi sa kanila, anak, ako'y nag-encounter. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, ano nanit karamdam mo? Masaya ko anak. Dahil mahal ko kayo at mahal. Amen, amen, amen. Kaya ngayon po, mayroon tayong, ano ba ito? Yung Anniversary. anniversary. Ang sabi nila sa akin, like, pwede ba kami sumama? Wow! Yun na po yung pagbabago siguro. Pagka yung Sabado po yun, Yes. di po ba? Baka po yun ay sumama na. Hallelujah! We claim! Yun po yung aking talagang, ako po kasi ay dati ay takot. Takot talaga ako. Pero bakit po iba ang pakiramdam ko dito? Masaya ako, parang walang bara sa akin dibdib. Simula na ako yung maging ganun. Kaya nga po sabi ko, salamat po sa Panginoon at salamat sa inyo lahat. Amen! Sa ating bishop, yung pong pamilya Yes. nila, saka sa ating pong pastor. Wala po ang ating ganitong Kaya nga po sabi ko nga sa mga anak ko, tingnan po niyo, sumama po yung mga apo ko. Sabi ko nga po ay, siguro po ito ang Isa lang po ang kasama ko, pero 3 na ngayon ang mga apo ko. Amen, Nakakita ako amen. ang pagpunta dito. Nonoy, kasi ang tawag sa akin, nanay, hindi tumatawagin ng lola. Nonoy, sasama ko, sige anak, sige. Sabi naman nung aking isang anak, at ng isang apo ko, sana nanay pumunta rito ang aking mga mama. Oo anak, si Lord ang magpapapunta. Amen, amen. Kaya ako po pasalamat sa ating pag-encounter, lahat po talaga na isurrender ko sa Panginoon at talaga pong iniyak ko ng sobra sa Lord ang aking mga Kaya Amen. siguro po talagang ganun si Lord. Tabuti sa ating Yes. buhay. Kaya salamat po. Maraming salamat po. Thank you po, Nanay. God bless po. Isa po, the best clap ulit para kayo. Napakahalaga po na ang isang tao nakakakilala kay Lord. Sapagkat ang bawat isa pong nakakilala kay Lord, katumbas po niyan generation. Kaya po sa umagang to, kaharap ko po ang 1,000 generations. Amen. Sapagkat kay Tita Norlin, meron niyang anak, di ba? Yung anak niya, magkakaanak din. Yung apo niya, magkakaanak din, magkakapo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po. Kaya po yung ating pagsunod kay Lord, walang sayang po. At huwag niyo pong isipin na nag-iisa ka na sumusunod kay Lord. Kasi sabi po ng Acts 16:31, ano pong sabi ron? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household, your family. Kaya po sa bawat isang nananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, susunod na yung mga mahal mo sa buhay. Amen po? Kaya po, walang sayang sa ginagawa natin. Wala pong pagtatapon every time po na tayo po'y sumasamba sa ating Panginoon. Ang nice po natin share sa umagang to, walang iba, holy living. Sabay-sabay nga po tayo. Holy living. Napakahalaga po na tayo po ay nabubuhay sa kabanalan. Amen? At ang buhay kabanalan, ito po ay paraan para po makilala mo lalo si Lord. Gusto niyo po makilala lalo si Lord? Si Lord po, pag hindi lang po siya nagpapakilala, pag nagigipit ka na. si Lord, hindi siya nagpapakilala kapag kaayaw mo na, gusto mo na sumuko, hindi po. Sa kahit anong paraan, pwede mo siya makilala. Kailangan po natin mamuhay dito po sa buhay kabanalan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang tumuli. Napakabuti mo sa buhay namin, O God. Salamat po sa mga buhay na binabago mo. Unti-unti, O God, nakakalakad kami. Lord, sa pananampalataya na gusto mong palakaran namin, Panginoon. At sa umagang to, Panginoon, Lord, maging malaking tulong po ito sa amin. Lord, ito pong buhay kabanalan. Malaman namin paano makasunod sa iyong kalooban,
malaman po namin paano, Lord, hindi lang po makasunod, kundi maipamuhay, Panginoon, ang iyong salita. At Lord, ang buhay namin maging pagpapala sa marami, maging tulay po kami, Lord, ng mga tao para makakilala sa iyo. Sapagkat sa sino mang nakakakilala sa iyo, tinatanggap ka po, Jesus, as their Lord and Savior. Lord, yung salvation ay available na po sa kanila, Panginoon. Kaya po, Lord, lahat ng mga taong makokonek sa buhay namin, magkakaroon din ng kaligtasan. Salamat po na marami, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Sige po, the best clap po para sa ating Diyos. Holy living. Napakaganda po nitong pag-uusapan natin. Ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 1 verse 16, King James Version, Be ye holy, for I am holy. Basahin ko po sa New International Version. Ang sabi po rito, 1 Peter 1 verse 16, For it is written, Be holy because I am holy. Sinasabi po ni Lord na tayo po daw ay kailangan maging banal sapagkat siya ay banal. Sino po ditong ayaw mong kasama yung hindi mo ka-vibes? Naranasan niyo na yan? Yung hindi kami pareho ng gusto niyan eh. Naranasan niyo na yan? Tapos pag nakikita mo siya, hindi kayo komportable sa isa't isa. Ayoko nito, hindi kami magka-vibes. So si Lord, sino pong gusto mong fellowship si Lord? Amen. Yung kausap mo siya, yung parang magkaibigan kayo nag-uusap. Sarap na, no? Ngayon po, kailangan natin maging holy. Sabi nga po natin ulit, holy. Holy. Buhay kabanalan. Sabi rito, holiness is not about doing things perfectly. But, holiness is about doing things wholeheartedly. Si Lord po, alam na alam niya from the very beginning na ang tao papalpak. Huwag mo nang tignan yung katabi mo. Marami ng palpak yan. Yes. Amen? Sino pong magsasabi na minsan na siyang pumalpak? Amen. Amen. Kahit si Pastor, marami na rin. Pero yung mga bagay na yan, alam na alam ni Lord. Kaya nga po si Jesus, bumaba siya. Alam niya kasi ang tao, hindi kayang maging perfect. Hindi kayang gawin ng tao ang maging banal. Sa standard ni Lord, kung standard po ni Lord pag-uusapan, wala pong papasa. Ni isa. Sapagkat sinabi na rin ng Lord na ang bawat isa sa atin ay sasablay. Everyone will fall short to the glory of God. Kaya po merong malaking bangin na naghihiwalay sa Diyos at sa atin. Ano po yung bangin na yon? Yun po yung kasalanan na napagpahiwalay po sa atin. Kaya po napaka-imposible na makatawid ka, makapunta ka sa Diyos. Kaya nga po tayo na andito, ito po yung requirement ni Lord para makalapit ka sa Kanya. Ito po yung requirement ni Lord para magkaroon ka ng access. Sabay-sabay nga po tayo, access. Access. Maririnig po natin yan sa kumpanya. Maririnig natin yan pag may kakilala ka. Sino ba tinong may kakilala ka sa munisipyo? Lakad mo naman ako. May kakilala ka na. May backer, no? So pag sinabi access, yan po yung pagkakataon, masasabi mo na, malakas ako rito. Malakas ako dito kasi meron akong access. Sino pong gusto mo na maging malakas tayo kay Lord? Amen. Yung bang pag naglambing ka kay Lord, Lord, baka naman. Sino po dito may nilalambing ka kay Lord? Amen. Lord, matagal ko ng prayer to. Sana naman, Lord, bigay mo ngayong taon na to. Yes, Lord. Baka may pinapanalangin kang gumaling na sakit. Lord, baka naman. Alam ko, malakas ako sa iyo. Amen. So, napakalaga po na tayo ay naandito sa buhay kabanalan. Ulitin ko po, hindi naman inaasahan ni Lord na makakasunod ka perfectly. But wholeheartedly, ang tawag ko po dyan, pagsusumikap. Perseverance. Yung bang tsinatsaga mo, tinatahi-tahi mo yung pagsunod mo kay Lord. Sino pong nakaka-experience yan? Yung bang may mahalagang schedule, pero
pero sinisikap mo pa rin makasunod kay Lord. Kaya nga po saludo ako sa mga nag-encounter. Itong last Thursday and Friday. Amen? Tama ba? Thursday and Friday? Palakpakan natin si Lord. Meron doon, magtatrabaho sa kumpanya. Meron doon, may-ari ng kumpanya. Kailangan punta ng kumpanya pero pinagpalit. Bakit? Gustong maka-access kay Lord. Ayoko ng term na sip-sip eh. Sa kumpanya yan, di ba? Hangit na term eh. Pero maka-access, malaking bagay. Alam niyo ba si Lord? Tinitingnan lang ni Lord kung talagang seryoso ka. Ang Lord natin, ang Diyos po natin, hindi siya madamot. Gustong kanyang pagpalain, gusto ka naman niyang pagalingin sa hiniling mo. Gusto niyang pagpalain or masave din yung mga gusto mong masave. Kaso may titignan muna siya sa'yo. Titignan niya muna kung ikaw ba'y seryoso. Amen? Kapag ikaw seryoso, makita ni Lord yan, humanda ka. Sapagkat si Lord, kailangan natin ng give and take kay Lord. Amen? Hindi pwedeng hingi ka ng hingi, pero wala tayong ginagawa. Tama? Naranasan niyo na po yan? Hingi ka ng hingi, kasi wala tayong ginagawa. Hindi pwede, no? So, napakalaga po na maunawaan natin kung bakit kailangan natin maging banal. Amen? At isang malaking privilege po na nangyari nitong nagdaang encounter, grabe to. Sabi ko, wow. Parang ako'y nanaginip. Alam niyo po ba itong kinakatayuan ko? Dito po tumayo yung ating Bishop Alvin. Ito, the best ka para nyo. Nakikita nyo lang sa online, nakikita nyo lang sa picture. Pero personal. Alam niyo po, hindi siya pumupunta ng mga gantong gawain, lalo malayo. Lalo't mission church pa lang. Siya ang Father of Christ in you. Ngayon po. Siya po kasi yung nagmana ng pinasa na gawain. Kaya po siya ang ating bishop. At hindi lang po siya, kasama rin po yung kanyang asawa. Grabe. At si Pastora Carmela, nag-preach din. At kasama po ng iba po pong leaders. Kaya sabi ko, itong lugar na to, may gagawin sila. At isang example po ngayong linggo. Amen? Na tayo po ay hindi na magkasya. Na naniniwala po ako. Dineclare ni Bishop, yung magkausap po kami rito, sabi niya, mag-ready ka, anak. May mangyayari ngayong taon na. Mag-explode ang Christ in you binangonan sapagkat nakita niya na po in the Spirit. So, napakalaga po na ino-honor natin si Lord at ang kanyang mga lingkod. At sa pamagitan po ng pag-honor kay Lord, sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod, napapapurihan sila. At dinala lang naman natin sila sa the best din na kanyang tutuluyan. Siyempre, the best yung dumating eh. Lingkod ni Lord. Hindi naman pwedeng gaganon-ganon sa lamok yan. So, deserve po nila yan. After nila, akala nila tapos na after ng encounter. Pinagod din namin sila. Dinala namin sila sa kabilang mundo. Yan. Punta kami ng Pililya after po ng diretsyo ng kilometer 90. Para silang napunta raw ng Baguio. At after po nun, sila ang kawawa sa biyahe. Hanggang makauwi ng Pampanga, magti 3 a.m. na. Naghihilig na tayo lahat na, no? Sila nagbabiyahe pa. Bakit? Malinaw sa kanila na ang pinaglilingkuran nila si Lord. Dahil sa pamabigyan natin, the best clap si Lord sa buhay po ng ating mga lingkod na to. At nakakatuwa po sapagkat ang ating pong ginawang encounter, nakarating po siya sa iba't ibang lugar. Nakarating ng Batangas, nakarating ng Lipa, ano pa ba? Pareho lang pala yan. Kanina, Pastor, yung sa Morning West. Nabanggit ko. Christ in you, Europe, binanggit ko yun. Wow. Yan sa Europe na ang binangonan. Sige po, the best clap ulit para kay Lord. At yun po yung ating prayer naman na magliwanag si Lord. Kasi international po siya. And this church po, sa ating po mga bagong kapamilya po, this is the church that envision Christ in every heart. Ang gusto lamang po ng simbahang to, malagyan ka ng Kristo sa puso. Wala pong ibang hangad ng simbahang to, kundi
maka-fellowship mo si Jesus. Sapagkat pagka-fellowship mo si Jesus, isang tanong lang sa'yo ni Lord, anak, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Ginawa niya po ba yan sa Bible? Yes po. Meron siyang pinagaling na may ketong. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gumaling siya. Merong isang lumpo, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Makalakad siya. At ang Lord po, na Diyos na nasa Bible, ay siya pa rin po yung Diyos na nag-exist ngayon. Amen. Siya pa rin yung Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin. At meron po siyang pangako. Holy living is very important sapagkat ito lamang po yung paraan para makalakad tayo sa gusto nila. Sapagkat ang will natin, nasubukan na natin yan, pumalpak po tayo. Pero yung gusto ni Lord, pag lumakad ka dyan, puro katagumpayan. Sabi ko nga po, pagkatapos ng encounter, pagkaalis nila, si Brother Mike kasi muling umalis nung nakamotor. Pag-alis niya, nag-iwalay na po kami sa kanto. Sabi ko, woo! Tapos, makapigil hininga ang 2 araw. Yung second day po, alas 8 yung worship, alas 8 ako nagising. Sobrang pagod ng first day. Sabi ko, wow, sabi ko, 1 down. Sabi ko, 1 to go. Anniversary! Yeah! Sabi ko po, anong napagtagumpayan natin yung anniversary? Sabi ko, wala na tong anniversary to. Maning-mani na to. Sisiw na lang to. Bakit? Yung burden ni Pastor, may nakakita na. Sabi ko, buti na lang. Sabi ko, preach it. Sabi ko sa mga pastor na nagsasalita, sige, bugbugin niyo po yan, mga yan. Bugbugin niyo ng salita. Para makita nila yung nakikita ni Pastor. Sapagkat si Lord, sometimes in our lives, nakukumpara si Lord. Ayun po yung iingatan natin. Minsan po, si Lord, in our season right now, minsan, ayaw man natin amin na hindi. Minsan nagiging Judas tayo. Aray ko naman, Pastor. Ba't naman Judas? Mabigat na ano yan Kasi si Judas, anong ginawa niya? Pinagpapalit si Lord. Pinipresyon si Lord. Naalala mo si Judas? Anong una niyang offer dun sa mga Pharisees? Sige, 500 denaryo. Denaryo po ba tawag doon? Mahal naman ang Kristo mo. Sige, 300. Mahal pa rin. 100, sige. Binibenta si Jesus. Ayaw namin ng Diyos mo, mahal. Hanggang bumaba. Sige, 30 na lang. Grabe, pinagpalit si Lord, si Jesus, yung Diyos niya, 30. 30 denaryo. Hindi ko po alam yung currency nun. Sabi natin, bumaba yung value ni Jesus. At ang sabi ng mga huhuli sa kanya, deal! Ano po ba, minsan sa buhay natin, hindi lang po si Judas pati yung mga disciple ni Jesus, nawala. Tama yung nagkahulihan Even Peter, kasama ka niya, no? Hindi ko kilala yan. 3 beses. So, sa buhay natin, aminin natin o hindi, dumarating tayo sa mga pagkakataon na Yes. pero pwedeng mag-repent. Amen. Pwedeng magsisi kay Lord. At si Lord naman, papatawarin niya tayo. Amen. So, isa po sa nireveal sa akin ni Lord, pagdating kay Lord, non-negotiable. Kaya po talagang nagpupuri ako kay Lord. Kinakabahan po nga ako ng second day, babalik kaya itong mga to. Lalo yung mga busy, kilala ko po yung mga taong may mga iniwan talaga mahalaga Ito, yari tayo kung babalik. Pagbalik ko po ng second day, late nga po ako, first in worship, pagtingin ko kompleto. Ang uli kong tinanong, si Kuya Boogie. Kanya po si Kuya Boogie? Yes! Sabi ko, hallelujah. Saya-saya ko. Sabi ko, bakit? Everyone's soul is a generation. Amen? Napakalaga po ng isang taong nakakakilala kay Lord ay dapat i-comfort natin. Yes. Dapat pakitaan mo ng love ni Jesus. Hindi po condemnation. At ito po yung gagawin ng ating simbahan. Pangako ko po sa inyo, hindi kayo mahihirapang mag-win ng soul. Hindi po kayo mamamatay sa labas para humikayat ng tao. Isa lang po gagawin natin. Once na sila po pumunta sa simbahan ito, iparamdam lang po natin yun. Amen. Amen? Sabi nga po sa katabi mo, love lang. Love lang. So yun po yung ating gagawin. Holy living, ang sabi po sa ating key text,
Romans 12 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Do not be conformed. To this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen. Glory to God sa pagkabasa po ng kanyang salita. So we are called to be set apart or separated for God's purpose. Kailangan po nating tandaan na tayo tinawag ni Lord for a special purpose. Hindi ka po niya tinawag ng wala lang. Amen? Kaya si Tito Giselle, 1 year na po kayo nakaupo, no? 1 year upo, uwi. Sumba, yan, kasama sumba. So, sabi niya, Pastor, napakanta ko ni Lord. Sabi ko, sana pwede sumayaw ka na rin po. Todo mo na kay Lord. So, sabi ko, matindi naman yung commitment ni Tita, di ba? 1 taon walang absent sa Sunday worship. Sabi ko, pwede naman. Kinakabahan siguro kung i-approve ko. Sabi ko, pwede naman. So, napakalaga po na yung conviction ni Lord, doon po tayo mamuhay. Kasi sabi rito, we are called to be set apart. Paano po tayo makaka-detach sa world kung hindi ka lalapit sa Lord? Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, susunod ako sa'yo. Ay, mahal kita, Lord. Pero hindi ka makalapit kay Lord. Meron po akong tip. Gusto niyo po lagi kay Lord? Gusto niyo po mamuhay lalo sa kalooban ni Lord? Dapat po mag-engage po tayo kay Lord. Ano mang bagay na kaya mo itulong sa simbahan, tawag po dyan engagement. After po natin dito, may naglilinis po rito. Nakaka-bless po yon. Tama po? After po ng mga bagay na ginagawa natin na to, may nag-iisip ulit anong merenda next week. So bakit? Katuwang. Pag ikaw ay nasa God's purpose, unti-unti, nahihiwalay ka na sa mundo. Pero ito po ay isang dapat natin maunawaan, hindi ka aalis sa mundo. Kaya mahirap naman yon. Nakakatakot naman yon. Lalayuan ka ng tao. Ayoko pakinggan yan. World yan, world. Yari ka pa ganun. Sabihin sa'yo, baliw to ah. Hindi po. Ako po, napapansin po ng aking mga nakakasama sa pang-araw-araw yun. Ba't kayo si Pastor, nakikinig pa rin ng secular. Kumakanta pa ng secular yan. Hindi po. Wini-win ko po yung mga nakakasama ko sa araw-araw. Kasi hindi ka nila maunawaan kapag magkahiwalay kayo ng mundo. Amin, kagaya ni Pablo, kailangan mong puntahan yung lugar nila para madala mo sila sa lugar mo. Nagiget niyo po? Tawag po diyang winning. Hindi pwedeng ang sasama nyo. Nakinig lang ng pangmundo, no? Ang sama nyo naman, huwag yung masama yan. Pupunta ka sa impyerno, huwag po. Hindi sasama sa iyo yun. Hindi mo mawiwin kay Lord yun. Kaya po, napakalaga ito pong pagkaunawa natin. Dito po sa Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this world. Sa Tagalog po niya, huwag kayong makiayon. Maaring nabubuhay po tayo sa mundong to, pero sabi, huwag kang makiayon. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng makisama, pero huwag makikisama. Hindi po pag nasama ka sa picture na may bote, masama to si sumama sa nagiinuman dito. Ay kung may purpose ka naman. Amen? Kung may maganda kang motibo. Kaya po huwag po tayo magpapadala sa ingay ng mundo. Kasi po sa ingay ng mundo to, merong magde-judge sa'yo. Merong makakasalamuhang tao na hindi tiwala. Kaya po, sa umagang to, meron daw 3 mahalagang bagay na kailangan natin makita. Ano daw yung plano sa atin ni Lord? Paano mo malalaman? Ano daw yung 3 yan? Good, acceptable, and perfect. Paano natin malalaman na itong mga plano na to ay para sa atin at ganap? Sabi rito, by testing. Yan. Sino pong gusto mo ng test? Yan. Maraming ayaw ng test, no? Sa mga youth natin dito nag-aaral. Di ba? Pag-exam na,
Get one whole. Oh, di ba, yung mga estudyante. Malungkot. Bakit testing? Alam po ba, sa buhay, ang testing po, pampahusay. Ang testing po, pampamatured. Amen? At higit sa lahat, ang testing, para mapunta mo yung plano nila. Kasi kailangan makita, ma-testing. Alam niyo po ba ang testing? Ito po daw ay tool ni Lord in order for Him to know if you already deserve good, acceptable, and perfect. Kaya nga po nitong last encounter, ni-reveal ni Lord yung ating pong mga puso. Tama? Na-testing yung puso mo, no? Alam ko po, maraming sinabi ron na iwas ka lang na iwas. Pero ang ending, hindi ka na nakaiwas. Bakit? May testing. Yes. If you want to know the Spirit, test the Spirit. Kaya po, ang church ay nilikha ni Lord, ginawa ni Lord, in order for us to set apart. Malalaman mo yung mga tao na nasa-set apart. Kasi pag nasa mundo, hindi halata eh. Pero pag Sunday, diyan mo rin makikita yung mga tao, pag nagsimba yan, may desire yan ma-set apart sa mundo. Pero hindi rin po lahat ng nagsisimba ay naka-set apart na. Pero good news, na andito po tayo, babaguhin tayo nila. Amen. Amen po? Bigyan po natin ng the best clap sa Lord. Kaya po napakalaga na maunawaan mo na napakalaki ng difference ng world at ng kay Lord. Amen? Minsan na tayo nabuhay sa world, pero dapat dito naman tayo mamuhay sa gusto po ng ating Diyos. Yes. Meron po tayong short clip na papanoorin, naway mag-minister po ito sa puso natin at makita natin kung gaano kahalaga na huwag tayong makiayon sa mundong to. Pwede pong panoorin natin to saglit. The best clap po muli sa ating pong Panginoon. Napakalaga po na makita natin ang malaking difference po. Sabi rito, holy living, do not conform. Ating pong himay-himay ng ating pong kitek sa umagang to. Do not be conformed. Sabi po dyan, a call to resist adopting the values and the pattern of this world. So, minsan na tayo namuhay sa cycle ng mundong to. Ngayon pong nauunawaan natin unti-unti ang buhay kay Lord, dapat unti-unti kang detach. Hindi mo kaya ng biglaan, pero unti-unti. Yes. Amen? Kaya nga po ang pagsunod kay Lord ay isang proseso. Sabi pa po dyan, do not be conformed but be transformed. Change is possible through God's Spirit. Not just external behavior. Kaya po, lalo sa mga nag-encounter, no? At sa mga tumanggap rin kay Lord, na yung tinanggap natin si Lord, ang Santong Espiritu ay nasa atin na to. Kaya mapapansin niyo po yan, may gusto kang gawing kasalanan, may nagsasabi sa'yo, masama yan. Yes. May nagsasabi sa'yo, delikado ang dulo niyan. Yung kala mo konsensya pa, pero yun po ay God Spirit. Sino po masaya ka na meron kang Spirit of the Lord? Amen. At ang Spirit of the Lord, He will guide you in all the truth. Yes. Papakita niya sa'yo, ipapadiscern niya sa'yo kung ano ang tama at mali. Yes. Sapagkat ang demonyo, ipapakita sa'yo, yung puti, yung itim ay puti. Itim na nga siya, ay puti yan, anak, puti yan. So ikaw naman, oo nga. Tama po ba? May mga mali naman na bagay, alam natin mali, pero masarap gawin. Tama po? Masarap pagbigyan. Pero yung consequence ay na mahirap. Kaya po, God's instruction is God's protection. Every time po na ini-instruct ka ni Lord, minsan yung instruction niya mahirap, mabigat, pero God's protection. Amen? Alam po, bago tayo mag-encounter dati, sabi ko na, meron ako in the mind, nakakatakot parang papuntahin sila Bishop. Nakakaya, baka walang mag-encounter, baka 3 lang kami. Pero hindi yung sinasabi ng Spirit, ibang Spirit yung nagsasabi. Mali. Hindi yan. Yung dineclare ko na sabi ko, na humingi tayo ng tulong. Kasi pag nag-encounter tayo ng tayo-tayo lang, hindi siya nakapattern.
Hindi po tayo Christ in you. Hindi Christ in you culture pa ganun. So sa biyaya ni Lord, nakinig tayo sa Spirit ni Lord. So ganun din po tayo about sa atin. Nakinig lang po tayo sa Spirit of the Lord. Amen? So personal po yan na meron ka at kasama mo siya sa pang-araw-araw. So sabi rito, renewal of your mind. Ang kaisipan po natin, pwedeng i-renew yan. Kung ang memory card, meron pa bang memory card? Internal na yung uso ngayon, no? Sabi kasi dati ditanggal di-reformat. Pero ito, renewal of your mind. Ang pagbabago po, hindi lang po yan pag January 1. Okay, New Year. New Year's resolution. After 1 week, next year na lang. Balik na lang. Ang pagbabago po, pwedeng araw-araw. At sumablay ka ngayon, bukas ulit. Try and try. Kaya po, mabago ang kaisipan natin. Spiritual growth begins with a new way of thinking. Kaya nga po, madali mong malalaman ang isang tao kung nagbabago siya. Una kasi dyan yung kanyang kaisipan. Yung kanya pong ginagawa, bunga na lang yan ang kanyang kaisipan. Kaya po, mahigpit na tagubili na ating Diyos na i-renew daw ang ating kaisipan. Sabi mo nga po sa katabi mo, renewed mindset. Renewed mindset. Kasi marami magsasabi, be yourself. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi po. Renewed. Kasi minsan ka na naging totoo, yung ka na talaga. Walang nangyari. Pero pag sinabing renewed, papapasukin mo yung mga bagay patungkol sa kaharian ni Lord. Ako po, naranasan ko po yan, na yung kaisipan ko po ay limitado. Pero nung pinapasok na natin yung kaisipan ng Lord, sabi ni Lord, welcome to the world that has no limit. And tawag natin dyan faith. Pag meron palang faith, yung imposible, kayang gawing posible. Isa po sa talagang alas 2 sa ako natulog. Sinagad ko lahat ng picture sa aking cellphone. Talagang in-upload ko lahat. Sabi ko, kailangan ma-upload ko lahat. Kasi bakit? Glory ni Lord. Amen. At ngayon po, walang katapusang notification sa cellphone ko hanggang ngayon. So bakit? That's faith. Kasi akala ko, imposible mangyari yan. Kaya nag-usap nga rin po kami kanina, parang panaginip lang talaga. No? Kasi bakit? Yung pananampalataya natin, imposible nangyari. So ganun din po sa ating mga inaasahan. Meron po ba tayong inaasahan? Meron po ba kayong pinagpipray? Mukhang imposible? Sabi po kay Lord, gamitan mo lang ng faith. Pag merong faith, sige po, pag-stop kay Lord. Pag merong faith, even the mountain you can move. Ibig sabihin po ninyo, mga imposible, kayang maging posible. Bakit? It's not about you. It's all about God. It's all about our image, but it's all about God's image. Sino pong mapapahiya pag si Lord ay nasa atin na? Si Lord. Isa pong testimony, ayoko pong banggitin to, pero pinapasabi na rin ni Lord. Encounter, talagang last day po yun. Sabi ko, short ang finances. Sabi ko, ikaw naman to, Lord, sa'yo naman to eh. Sabi ko, alam ko, hindi mapapaya pangalan mo. Bahala ka na, Lord. Sabi ko, problema mo yan, Lord. Pero ang gagawin ko ngayon, mananampalataya. Alam niyo po ba? Sabi ko, baka pwede naman maglinis siguro doon sa resort. Magalis nila Bishop. Sabi ko lang sa isip ko yun. Hinahanap ko si Lord. Pero alam po ba, second to the last session sa finances, meron pong offering natin. Offering. Pwede na. Mas malapit na. Ibig sabihin, pwede na ma-qualified. Almost. Kulang pa rin. Hindi po ba may humabol na nag-offering? Nakapapel pa. Nakalagay, I think, Ephesians 3:20. Hindi ko pa na-search. Pero paborito, right verse na po yan. Pagbigay niya po, yun yung pang-close ng resort. Sige po, the best trap para kay Lord.
Hindi ako maglilinis ng CR. Hindi ako maglilinis ng resort. So ano po ibig sabihin? Yung faith na yan, diyan makakakilo sila. Amen. But without faith, it is impossible to please God. Ano pong ibig sabihin no, sa isang illustration pa? Hanggat hindi mo inaalaw si Lord kumilos, hindi siya gagalaw. Correct. Kasi meron kang sariling free will. Yes. Si Lord mananahimik lang yan. Papanoorin ka lang niya. Correct. Bakit? Di mo naman siya inaalaw eh. But when you allow God to work, ay grabe. Dun sabi ni Lord, anak, itabi mo. Ako na. Yes. Ngayon po, hanggang Pililya hanggang kilometer 19. Meron pong nag-bless sa ating mga leader. Galing po sa Christ in your family. Bigyan natin ng the best clap si Lord. Amen po. Pinibigyan pa tayo ng pastora. Sabi, Pastor Edwin, dagdag mo na sa inyong Sabi po ng isang member, di na po basic. Di naman po niya sinabing gano'n. Pero talagang pinackage deal natin yung pag-honor sa kanila. At isa lang po ang sabi ni Lord, matapos po ang encounter, sabi ni Lord personally sa akin, anak, ako naman, okay ba? Tapos na tayo, na-testing na tayo. Sabi ni Lord, ako naman. Sino ba excited? Si Lord naman. At nakakatakot yun, na nakaka-bless. Humanda ka na. Sabi mo sa tayo mo, humanda ka na. Manda ka na. Si Lord naman nang babawi. Yes. Amen? Bakit? Na-testing na tayo. Nasubukan na. Kasi bakit? Yung testing reveals our heart, our character. At isa lang po nakita ko sa encounter na yon, hindi natin tinignan yung presyo ni Lord. Tinignan natin, nag-operate tayo by faith. Kaya po, ano pang bagay na hindi natin kayang gawin kung kasama natin si Lord. If God is for us, who can be against us? Kasi ito pong business na to ay business ni Lord. Hindi po kay pastor, hindi po sa atin, kay Lord po ito. At never niya po ipapaya ang kanyang pangalan. Kaya po ako po personally, sa biyaya ni Lord, I want to give thanks sa mga nakakatuwang po natin na encounter, sa mga nag-bless po ng gawain ni Lord. Higit sa lahat yung nag-delegate din, malaking factor po kayo. So, lahat po ng mga bagay na yon ay nagbigay ng kapurihan sa Lord. Ano pong sabi pa po rito? Discern the will of God. Transformation enables believers to recognize what pleases God. So, yung discernment, napakalaga niya. At ang discernment, hindi po lahat meron yan. Yan po yung malaking advantage ng mga anak ni Lord. Yung mga anak ni Lord na yan, pag merong discernment, nakikinita niya yung nakikita ni Lord. Amen po? Kaya nga po ang sabi sa atin ng encounter team, parang ang tagal nyo nang ginagawa to. First time lang. Sabi ni yung isang kasama natin, si Brother Mark, with excellence, sabi niya. Grabe tong encounter na to, with excellence. Alam natin kung kailan papasok ang pagkain, merienda, yung lesson. So, sabi niya, may mangyayari talaga rito sa simbahan. So, kahit sila po, nakikita yung pagkilos nila. At lagi po nating sinasabi, all glory to God. Yun po yung ating dapat maging bukang bibig sapagkat privilege lamang po na bigyan tayo ng discernment ni Lord. So, yung discernment na yan, regalo ni Lord. Nakikita, ipapa-impress sa'yo ni Lord kung anong dapat gawin. Yun po yung discernment. At, in other term, conviction. Wag na wag po natin gagawin ng isang bagay, walang conviction. Kasi pag ginawa mo yan, malulungkot ka. Bakit? Mag-expect ka eh. Mag-expect ka na may babalik, mag-expect ka ng... Pero pag conviction yan, sabi mo Lord eh. Sabi mo, bahala ka na dyan. Yun naman, grabe si Lord magbalik. So kaya po pag gagawa tayo kay Lord, ang mindset natin to give glory. Amen? For God's greater glory. Ano pa po pong sumunod dito? Good
acceptable, and perfect. God's will is not burdensome. It is wholesome, pleasing, and complete. Pag nangako po si Lord sa atin, ay talaga naman pong package din. Natandaan niyo po yan. Sa bawat po isang sumusunod, ang pagsunod mo po ay pagsunod na yung next generation. Damay-damay po yan. Ganun din po, pag sinumpa naman tayo ni Lord, damay-damay din hanggang sa ika-4 na henerasyon. Imagine mo, patay na tayo, sinisisi pa yung pangalan mo. Si Lolo kasi, si Lola kasi sumablay eh. So, lagi natin din po isaalang-alang sa ating mga mindset, sa ating kaisipan, kasi po ang ating main key text this morning, renewed our mind. Isama po natin every time we make decision, isaalang-alang po natin yung next generation. Pag ginawa ko ba to, makikinabang kaya yung next generation? Pag ginawa ko kaya to, magagalit kaya sa akin yung next generation? Sa tingin ko naman po itong Christ in you, pag naipamana natin sa next generation, matutuwa sila. Sige po, basta para kayo. Ang Christ in you magalang po, ang mga nag-handle na po niyan, yung mga new generation na po. Yung mga dating kids church sila na po yung multimedia, yung isa pong si Kuya Mark, lahat ng instrument kayang tugtugin nun. Dati din pong pasaway daw yun sa church. Dati daw pong isa sa pinakamagulo yun. Ngayon, grabe. Nagpapastor din po yun. Anak ni Pastor William. Classmate ko po sa Bible School yun. So, hindi natin alam yung pagsunod mo, may ginagawa na si Lord sa next generation. Sa bawat pagsunod mo, may ginagalaw tayo sa future. Whether it's paayos or pagulo. Kaya po, sabi mo sa katabi mo, mayos tayo. Mag-ayos tayo ng sarili ngayon para next generation, maganda po ang ating kwento. Bakit? Pinapamuhay po natin si Lord. Hindi po tayo, kundi yung image ni Lord, yung reflection po na binabanggit. Meron pong foundation dito, pundasyon, para tayo makapamuhay sa kabanalan. Sino pong gusto mo ng mga pundasyon na to? Number 1 po, kailangan natin ng holy fear, banal na pagkatakot. Ito po raw ay isang kulang, lalo sa mga modern church ngayon. Tama po ba ang modern church ngayon ay parang kagaya na lang ng secular? Hindi ko po sinasabing lahat, pero most of churches, parang kapareho lang ng production sa mundo. Yun po yung nakakatakot at isa rin po sa ayaw ng ating bishop na mangyari. Kaya po ang ating bishop, doon ko po nakita yung malaking comparison ng public speaking doon sa pastor speaking. Malaki po difference nun. Yung public speaking, yun po yung husay mo sa mundong to, magaling ka magsalita, alam mo yung flow, pero yung pastor speaking is all about the Word of God. At sobrang privilege ng mga delegates po natin ng encounter, nasaksihan po nila yung pure Word of God. Sabi, no? Nakakarinig ka na walang halong yabang. Walang halong pagmamalaki. Nakita natin pagpapakumbaba. Sabi ko, gusto ko ng ganitong preaching. Yung na-educate ang tao sa Biblia. Hindi po paglabas dito, crush pala ni Pastor si ganito. Paborito pala ni Pastor yung ulam na ganito. Gusto palang puntahan ni Pastor yung lugar na. Hindi po. Kaya po, paglabas natin ng lugar na to, dapat ang tanging maalala ay si Jesus. Wala pong ibang maaalala ang tao pag lumalabas, kundi yung kadakilaan nila. Amen po? So, Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Kaya po itong pagkatakot ito, hindi po kagaya ito ng takot sa mundo. Pag sinabing reverent fear, yan po yung nagde-develop ka ng respeto kay Lord.
Kaya po yung pagkatakot kay Lord, reverent fear po tawag yan. Yung bang gagawa ka ng isang bagay na ayaw mong masasaktan si Lord or makakapagpalayo sa iyo pong connection sa Kanya. So, napakalaga po na meron kang banal na pagkatakot. Kaya ako nagsisimba, hindi para mapunta sa langit. Kaya ako po nagsimba kasi pang langit yan. At kaya po tayo umaaten ng mga gawain ni Lord, hindi ka takot na baka maparusahan ako ni Lord. Hindi po, pupunta po tayo sa mga gawain ni Lord kasi mahal lang natin si Lord. Amen. Amen? Yan po yung reverent fear na tinatawag. Sumusunod ka kay Lord nang masaya yung puso mo. Yan po yung reverent fear. So, holy fear is not terror. It's clarity. Pinapakita lang po dyan ng Diyos natin na malambing naman si Lord. Pero minsan, kailangan kanyang disiplinahin. Sino po nadidisiplina minsan ni Lord? Amen. Napapalo. Amen. At masakit mapalo. Pero sabi diyan, clarity. Pinapakita lang ni Lord, pinapaunawa sa'yo na mahal ka niya. Kaya po sa mga parents, I encourage you po, yan, pwede pong mamalo ng anak. Yan, hindi po masamang mamalo. Kung disiplina ang habol. Kung pagpapalinaw, clarity, kung tawagin, pinapalinaw na kaya kita pinalo, may nagawa kang mali. Subukan niyo pong i-spoil ng isang anak. Paglaki niyan, sakit sa ulo. Bakit? Hindi mo napalinaw sa kanya. So, wag naman po yung grabing palo Ibig sabihin lang po niyan, sinasabi lang po diyan, may iba't ibang klase kasi ng palo. Minsan hindi naman talaga yung pamalo. Minsan yung words mo na nagtuturo sa kanya. Bigyan mo siya ng tinatawag na ultimatum, hindi para masaktan siya, para magtanda. Magkaiba po yan Para lang ma-remind sa kanya na kapag nandyan na naman yung bagay na gagawin niya na mali, maalala niya yan. Mali ito. Alam ko na mangyayari sa akin dito. Kasi train up a child on the way he should go. Kaya po hindi mo masama yan. In fact, Bible na rin nagsabi sa mga bagay na po yun. Sino pong may natututunan? Amen. So, malinaw po sa atin. Hindi po siya pananakot, kundi isang pagtuturo. Sabi rito, Joseph's integrity, bagamat may temptation, pero malinaw sa kanya na yung banal na pagkatakot niya kay Lord ay napakahalaga. Kaya nga po si Joseph, isa po siya sa Bible na hindi natukso. Natukso ng lust, natukso ng fame, natukso ng kayamanan, pero hindi mahalaga sa kanya. Bakit? May reverent fear. Merong holy fear. Malino sa kanya na yung Diyos niya nakikita siya. Yung Diyos niya, every time na may tukso, tinitignan niya muna yung Diyos. Nakatingin si Lord. May CCTV ako. So, napakaganda pong kaisipan yon. Kapag ka alam mong nakatingin si Lord 24/7, magiging aware ka. At pag tinignan mo naman na wala si Lord, sasara ko yung pinto. Hindi naman ako susundan ni Lord dito. Yari tayo dyan. So, si Lord po, kahit 5 pinto pa isara mo, kitang-kita ka ni Lord. Walang lihim na hindi nabubunyas. Walang tagong hindi nalalantad. Sisingaw yan. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, holy fear. Holy fear. Simulan po natin ngayon yung banal na pagkatakot. Isa po sa kailangan natin makita, yung word na humility. The posture that carries glory. So yung tindig daw na may dalang kaluwalhatian. Kaya po every time na nandito po tayo, kagaya po ng iyong lingkod, ako po'y kumpiyansa, hindi po dahil kaya ko. Ako po'y kumpiyansa dahil alam ko na may Diyos na sumasama sa atin. Amen. Na meron akong Diyos na Lord, ikaw bahala sa mga sasabihin ko. Meron itong basbas mo. At pag may tanong ang members, ikaw po ang magpaliwanag. Bakit? Napag-utusan. Kaya po, humility is not about us. It carries glory. Kaya po, every time you say amen sa sinasabi ni Pastor, si Lord po yun. Kaya po, yun po yung aking pagpapakumbaba
every time din po, maraming nag-PM kasi sa akin din yung encounter. Pastor, salamat talaga. Maraming salamat. Sabi ko po, glory to God. Si Lord po ang mga bagay na yun. So, let us carry humility. Be humble. Sa lahat po ng ginagawa natin, every time din we post, we share, lagyan po natin sa dulo, to God be the glory. Isa pong palatandaan yon, that you humble yourselves. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 6, but He gives more grace. Sino pong gusto mo ng maraming kahabagan ni Lord? Marami ka ng pagkakataon na sumablay, pero binibigyan ka pa rin ng pagkakataon ni Lord bumawi. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ni Lord na itama ang mga nagawa po nating mali. Sabi nito, therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Lahat po na pag nagmamataas, titisurin rin ni Lord yan para maging humble. Lahat ng mga parang nakakalimot, tuturuan ni Lord. Sino pong naturuan ka na ni Lord? Amen? Kaya po napakalaga ng word na humility. Even Jesus, Diyos na po yan, in-example pa rin yung humility. Grabe tong Diyos na to, no? Diyos na nga, King of Kings, nag-example pa rin ng humility. Yan po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. So, pinakita dyan yung pagpapakumbaba nila. Ito pong paghugas ng paa, isang example ng humility. At ginagawa po yan ng mga servant. Even Jesus, our Lord, nagpaka-servant para maunawaan natin na ito yung kailangan din natin gawin. Kaya po lahat ng ginagawa natin dito ay isang paglilingkod kay Lord. Umupo ka po dyan, paglilingkod kay Lord yan. Yung pong ginagawa niyo pong pag-upo, paglilingkod kay Lord yan. Ano pa po yung mga paraan ng paglilingkod? Marami po. At you can volunteer yourself. Kung saan ka marunong, mahusay, pwede mo pong ipaglingkod kay Lord. At hindi lang po dito, serving others is also serving our Lord. Kahit di po sa church yan, ha? Maglingkod ka sa kumpanya, maglingkod ka sa mga tao, ginagawa mo yan kay Lord. Lahat daw kasi ng ginagawa mo sa isang bagay, do it as you serve our Lord. And let us serve for the glory of God. Yan po yung tinuturo ng Biblia, kaya po hindi tayo bounded ng ating paglilingkod. Hindi po paglabas ng church, okay, time out. Hindi na muna maglilingkod. Hindi po. Lifestyle po ang paglilingkod. Sabi po rito, honesty, ayun po yung sumunod, the language God understand. Si Lord po, wag mo pong pepekein sa prayer. Di ba? Yung kaharap mo si Lord. Kayo na nga lang ni Lord, nagtatago ka pa kay Lord. Kaharap mo na kay Lord, ayaw mo pang i-open lahat. Eh, kaharap mo na nga si Lord. Tama? Sino mong minsan may ganun kang prayer, ayaw mong i-open lahat kay Lord. Yung bang nangingimi ka na i-open. Pero alam niyo po ba, pag in-open mo kay Lord yan, maunawaan ka ni Lord. Imbis yung consequence mabigat, dahil in-open mo kay Lord, gumagaan. Amen. Imbis na papagalitan ka na sana ni Lord, ay, napaka-humble naman itong anak ko. Inunahan na ako. Sino pong may mga ganong anak sa mga magulang? Galit na galit ka, papaloy mo yung anak mo, eh, nag-sorry agad. Sorry pa. Tapos niyakap ka agad. Sige na nga. Ang batang to, kulit-kulit. Nababago yung pagtingin mo. Tama? Nakaka-relate po ba yung mga magulang? So, ganun din po lalo ang Diyos. Unahan mo na si Lord. Sabi mo sa tayo, unahan mo na si Lord. Bago ka pa mapalo. Pag may nagawa po tayong kasalanan, mag-sorry po agad kay Lord. Magpakumbaba agad. Gusto po ni Lord yan. Psalms chapter 51 verse 6, behold, you desire the truth, the innermost being, and in the hidden part, you will make me known wisdom. Ngayon po ba, the more na honest ka kay Lord, the more na ikaw po ay lolooban ng Santong Espiritu. The more you open to God, the more the wisdom you can have. Kaya po yung mga babad sa repentance kay Lord, yun po yung mga wise person. Ano po nangyari sa 11 ni Jesus after nilang maipako si Jesus?
After nila magsisi, mas naging wise sila. Mas naging the best leader sila ng ating pong generation, ng kanila pong henerasyon. Kaya po napakalaga na tayo po ay nagpapakumbaba sa Lord. Isa po mga example si Ananias and Sapphira. So pinapakita dyan yung honest and integrity exemplifies true holiness as highlighted. So honesty in integrity. Yung oo mo ay oo. Yung hindi ay hindi. Yung oo daw, wag maging hindi. Di ba? Oo naman. Mahal mo si Lord? Oo naman. Pangako, todo na ako kay Lord. Promise? Promise. Ganun pa sa likod. So, tuturuan talaga tayo ni Lord ng integrity. Ng honesty. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Holy living is not about rules. It's all about relationship. Embrace the calling to holiness. Seek a deeper connection with God. Live out your faith in daily action. Napakalaga po niyan. Commit to serving others in love. So, yung paglilingkod natin, dapat bunga ng pagmamahal. Ako, na-appreciate ko yung nagpapandesal nung encounter. Grabe, pandesal. Pastor, pandesal ako. Na-appreciate ko po yun. Bakit? With love. Yan yung kaya niyang i-offer eh. Alam niyo po, kahit anong i-offer niyo rito, maliit man yan o malaki, basta with love lang yan, ma-appreciate ni Lord. Magiging the best po sa mata ni Lord yan. Kasi kay Lord, walang malaki, walang maliit. Amen? Masar ako kung bahala dyan sa tubig. Na-appreciate po ni Lord yan. So, maliit o malaki, na-appreciate po ni Lord yan. Basta may pag-ibig. Reflect the character of Christ in our lives. Ito po yung lagi natin pag-pray at lagi natin i-goal. Makita si Jesus sa atin. Makita, mag-reflect ang glory ni Lord sa atin. Yung bang mabanggit na nila na para ka ng si Jesus. Pero hindi ka si Jesus ha. Bakit? Yung character ni Lord nasa sayo. Ito pong mga bagay na to, magaganda yan. Pero merong danger. Sabi rito, the dangerous combination, successful but no longer trembling. Isa po sa kailangan natin ingatan yan, sapagkat ang Christ inyo binangonan, i-bless ni Lord ng sobra yan. Amen. Itataas ni Lord ng sobra yan. Amen. Inyo pong inyong lingkod ay dinisenyo rin ni Lord para tulungan ni Lord para makagalaw po tayo dito sa binangonan. Pero sabi rito, maaaring magtagumpay pero baka mawala yung pagkatakot. Baka yumabang na lang. Amen? Kaya po si Pastor, pwede nyo pong kausapin. Yan. Pwede nyo pong pagsabihan din. Yan. Bakit? Kailangan natin magbantayan. Ganoon din po ako sa inyo po. Ako po ay nagpapasalamat. You honor your man of God. Padala ni Lord. At yun po yung aking trabaho na i-guide din po kayo. Para po sa ating pagtatagumpay, tayo pa rin po ay naka-align sa gusto ni Lord. Sino pong gusto nun? Amen. Tagumpay ka na, pero naka-Lord ka pa rin. Amen. Sumunod po, anointed but not humble. Delikado po yan. Kaya po yung bishop natin, bishop na po siya, pwede naman siya magpadala ng maraming leader. Marami pong leader si bishop sa Pampanga. At lahat ng leader niya halos, puro may mga simbahan na nililid. Kaya niya pong utusan lahat yun. Kayo na lang pumunta ng binangonan. Malayo. May edad na ako. Pwede namang sabihin niya yun. Pero with all humility, siya mismo ang pumunta. Siya pang, glory to God po. Siya pa po yung nag-drive. Papunta ha, siya yung nag-drive. Kaya, Pastor, grabe pala yung binabiyahe mo. Opo, okay lang po yun. Natsyempohan niya kasi yung traffic eh. Pero with all humility, siya po yung pumunta. Bakit? Napakalaga po nito. Anointed with humility dapat. Mahirap yung anointed, pero hindi na humble. Alam niyo po ba ang anointing, inaalisan din yan yung tao. Pag hindi ka nakatiwala, aalisan ka na unti-unti. Yung Santong Espiritu na nasa iyo, aalisin na ni Lord yan. Remember Saul. Tama? Nireject na siya ni Lord. Bakit? May position, wala na yung anointing na. Mayabang na.
sinabi sa kanya, papalitan na kita, si David na ang ipapalit ko sa'yo, ayaw pa rin niyang umalis sa posisyon. In fact, gusto pa niya ipapatay si David, pero sabi ni Lord, nireject na kita. Kaya po, ang mga taong nagmamalaki, ihahambol ni Lord. Sa sino man pong nagmamataas, ibababa ni Lord. At sino man pong nagpapakababa, tataas na. At sa mga nagbinaba ni Lord, kahit sino walang kayang tumulong diyan. Walang kayang magtaas sa kanya. Bakit? Binaba. Si Lord mismo ang nagbaba. But when God lift you up, walang kayang magpababa. Kahit sinong manira sa'yo, walang kayang magpasira sa'yo. Pero di po sa ating simbahan. May masasabi sa ating simbahan, pero si Lord po ang naglalagay dito sa atin. Si Lord po yung kumikilo sa simbahan na to. At siya pong bahala sa mga iyon. Amen. Kaya po, ipag-pray natin lagi ang simbahan na to. Sapagkat may magandang pong plano si Lord dito. At may banta rin ng kaaway sa atin. Yes. Sa magagandang plano ni Lord, may nag-aabang at gustong papangitin. So, dapat lahat po tayo dito, yung words pa lang natin, pampaganda na po ng simbahan. Tama po? Ang church po natin, hindi po maliit. Cute. Yan. Parang pastor nyo. Biro lang. Sabi nung isang pastor, ang cute ng church nyo. May church kasi rin si Pastor Ace. May simbahan din po yun. Sabi, ang cute. Tapos tuwan-tuwa sila sa mga tarpaulin natin. Wala kaming ganyan, pastor, sa amin. Sabi ni Bishop, turuan mo nga ako niyan. Oh, sige po, Bishop, tutulungan ko po kayo. Bakit? Mga humble person. So, ganun po. Dapat ang maging language natin dito, dapat punong-puno ng pagpapakumbaba. Amen po? So, gifted but not honest. Delikado rin po yan. Dumami na yung regalo sa ni Lord, na-enhance mo na yung skills mo, pero hindi ka natapat. Delikado rin po yun. Nagkaroon ka na ng posisyon, pero hindi natapat. Parang ganito, kaya mo nang pikiin ng isang bagay. Tama yung nakangiti ka, pero sa loob-loob mo, hindi ka na masaya. Or, kaharap mo yung BFF mo, pero hindi mo na siya BFF in the mind. Nag-aaway na pala kayo in spirit. So, gifted, dapat with honest. Life-changing declaration, una po dyan, ito po yung maging declaration natin, I choose humility over recognition. Di bali nang hindi mabanggit. Tama? Di bali na hindi ma-name drop. Huwag ka po masasaktan pag di ka na-name drop. Baka umaasa ka, ba't di man lang binanggit ni Pastor yung pangalan ko? Isa ako sa ron eh. Hindi po. Alam naman na po ni Lord. Yes. Amen? At isa rin po sa turo rin ni Bishop yan. Minsan yung hindi mo pag-name drop sa tao, ay hindi mo pag-take ng glory ni Lord. Ang sarap nun, no? Yung blessing ni Lord, lalong ipupusay ni Lord. Bakit? Humble ka. Amen? So, choose humility over recognition. Pangalawa, I will tell God the truth. Therefore, before sin tells for me. So, yung honest na puso kay Lord. Sumunod po, I tremble at His word again. And last thing, I fear losing God's presence more than people's approval. So, mawala na lahat. Huwag lang yung relasyon ka kay Lord. Hindi man ako mabanggit, basta ako approve kay Lord. Amen. Amen? Kaya po ng ating simbahan, nung nagsisimula tayo rito, para lang po tayo naglalaro. Tama po ba? Para lang po kami naglalaro. Minsan, yung aming pong worship, mayroon pang commercial. Amen. May ads pang lumalabas. Naglalaro lang talaga. Pero, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, nagtutuloy tayo. Amen. At true enough, sa biyaya ni Lord, nabibihisa na yung simbahan niya. Amen? God the highest praise. Thank you, Lord. Nauunti-unti na ni Lord. Nagkakaroon na po. Nare-recognize na po yung glory ni Lord sa ating pong simbahan. And in our reflection, holiness is not about perfection, but it's about direction. It is about daily choosing to walk closer to God. The more po na ikaw ay lumalapit sa Diyos,
the more na ikaw umaten sa kanya mga gawain, ito po daw ay hakbang para mapalapit ka kay Lord. At pag napalapit ka kay Lord, magkakaroon ka ng intimate or personal relationships sa Lord. At ang Diyos po natin ay mayaman sa lahat ng bagay. At ang Diyos po natin, isang sabi mo lang dyan, Lord, pwede po ba akong maglambing? Lord, pwede ba akong humiling? At alam niyo po, ang Diyos natin hindi kanya tatanggihan. Ang Diyos po natin na yan ay hindi ka po ipapahiya. Bakit? Si Lord na po ang ating nire-represent. Si Lord na po yung nakikita sa atin, sa mga pamilya, sa ating po mga trabaho, ating po mga kaibigan. Kaya po, gawin natin po ang mga bagay na to na mamuhay po tayo sa kalooban ni Lord. We need to set apart for His glory. Ayun po yung ating goal, mga kasama, na ma-set apart po sa mundo. Ma-recognize na po si Jesus sa buhay natin. Simula po ngayon. Sino pong gusto mong mag-shine si Lord sa buhay natin? Ayun po yung ating gagawin. Through humility, we bow before God. Through honesty, we walk in truth. Through holy fear, we live in reverence. So, mamuhay ka sa banal na pagkatakot. Masaya kang naglilingkod kay Lord, pero alam mong may boundaries ka. Remember the word boundaries. Yan. Tayo po dito sa Christ in You, okay po yan, nakikipag-fellowship po kayo, babae sa babae, lalaki sa lalaki, mag-iingat din po tayo. Yung boundaries po ay napakalaga. Isa po sa na-receive ko ng encounter, yung instruction pa lang may revelation na si Lord. Sabi ni Pastor William, respect the leaders. Respect the man of God. At nangusap agad sa akin yun. Oo nga, no? Kailangan alam mo yung boundary mo. Si Pastor, nakikipagbiruan naman sa inyo. Tama yan. Ayun naman po yung aking gusto. Para tayo po ay magka-close. Tama? Parang magkakaibigan lang. Pero dapat yung boundaries, makita mo po. Yung boundaries na baka bigla kang sumobra ron sa boundaries. Delikado. At sabi po ng Bible, I will bless those who bless you. Once na binilas mo bang lingkod ni Lord, i-bless ka lalo na Lord. Yung pong binigay mo kung pera yan, si Lord po bahala magpalit mo. Ang sabi po ng Bible, 100 folds. Kung nagbigay ka ng 1,000, maybe 100,000 ang bala. Kung nagbigay ka ng pag-ibig, ng respeto, maybe more respect yung babalik. Yun po yung kahalagahan ng ating pong reverent fear sa Lord. So yung mga boundaries na yan, iingatan po natin. At ang sabi po ng Bible, kasunod po na verse na yun, I will curse who curses you. Kaya po sa mga nagsasalita laban sa inyong pong lingkod, sa ating pong simbahan, ako po ay nahahabag at nananalangin kay Lord, na Lord, sana wag mo silang gantihan. Sapagkat si Lord, ayan po yung kanyang pangako sa mga lingkod ni Lord. At hindi lang po sa akin yun, sa inyo po. Sa mga nagmamahal kay Lord, ikaw po ay anointed. Sabi mo nga po sa tabi mo, you are anointed. You are holy. Kaya po sa mga magsasalita laban sa'yo, may gagawin si Lord din sa taong yun. Kapag isinumpa ka ng taong yun, babalik sa kanyang sumpa. Remember, Esther, tama, kay Mordecai, yung pong time na yun, yung pong merong isang tao na sabi niya, dapat pakuluan sa malaking talyasi ang taong yan. Kasi masama ugali niya. Alam po ang ending, yung nagsabi nun, siya yung nilagay doon sa horno ng napakalaking apoy at pinakuluan. So, ganun po sa ating words. Words are powerful. Kahit po tayo. Hindi lang po sila, tayo rin po. Every time we speak negative sa church, maaaring nagbanggit ka ng negative, babalik po sa atin.
or hindi man babalik, tuturuan ka ni Lord. Yes. Sino pong gusto mong maturuan ni Lord? Lord, wag naman. Yes. Ito po yung pagkakataon na i-humble natin ating sarili. Magkaroon po tayo ng malalim na respeto sa simbahan ni Lord. Even this church. Amen? Magkaroon po tayo ng mataas na respeto sa mga members of the family. Kaya po yung mga katabi mo na yan, huwag mo po silang tignan na normal na tao. Maybe kilala mo na yan. Sa paningin mo, ano na yan, branded na po yan, pastor. Hindi po. Kung ikaw sa tingin mo, tinuldo ka mo na siya, hindi na magbabago yan. Si Lord po, malaki yung nakikita niya sa kanya. Si Lord po, tinitignan niya, hindi yung ngayon. Tinitignan niya, ano kaya pwedeng gawin ko sana ko na to? Tinitignan niya po yung becoming, hindi po yung ngayon. Kaya po sa simbahang to, yun po yung ating papractice. Sabihin mo nga po, bawal judgmental. Bawal ang judgmental. Yan din po sa ating simbahan. Yan. Ating pong simbahan na to, maging masaya po tayo. Amen. Maging proud ka. Yes. I-share mo po yung kadakilaan nila sa simbahan. Amen. At doon po, mas lalong makakakilos. Amen. Pwede po bang tumayo tayo lahat sa umagang to? Let us live holy every day of our lives. Holy living, the God said, for it is written, be holy because I am holy. At ang holiness po ay isang proseso sa ating buhay. Hindi po natin kaya maging banal in an instant. Ang kabanalan po ay araw-araw po natin papracticein. Mamamali po tayo, magkakasala tayo sa Lord. Pero sabi ni Lord, bumalik ka lang agad. Humingi ka agad ng tawad kung ayaw po natin makaranas ng palo ng Panginoon. Sa Bible po, mababasa natin yung word na wrath of God. Yung galit ng Diyos. At pag sinabing wrath of God, meron pong halong gigil ang galit ni Lord. At iyon po'y available sa mga hindi tumatalima sa Kanya, sa mga hindi nagpapasabit sa Kanya, sa mga tinutuya ang Kanyang pangalan, sinasabing hindi siya Diyos, kini-curse ang Kanyang simbahan, sinisira ang Kanyang image. Ang wrath of God ay available po sa mga tao to. Ito po'y walang bagay na may dudulot sa atin pong mga anak ni Lord. Kaya po sa umaga to, let us humble ourselves before God. Atin pong isipin, alalahanin yung mga pagkakataon tayo nakapagsalita laban sa simbahan niya. Atin pong alalahanin, tayo po'y nakapag-isip, nakapagsalita sa mga lingkod ng Diyos or sa kapwa mananampalataya natin dito. Alam niyo po ba na open natin si Lord? Every time we say negative things sa kapwa natin, mananampalataya na nandito, nagsasabi tayo sa Diyos ng masama. Kaya po this is an opportunity to humble ourselves sapagkat gustong-gusto ni Lord ng mga honest na tao. Kapag hindi tayo honest, hindi po makakapasok ang Diyos sa atin. Ito po ay isang malaking bara para makagalaw ang Lord at hindi niya ma-accomplish ang purpose niya sa ating buhay. Kaya po, family, I encourage you to talk to God right now. Kausapin mo po siya, pwedeng in the mind, pwedeng by words, pwede pong ibukang mo yung bibig mo, manalangin tayo sabay-sabay. Panginoon, kami po yung humingi ng tawad. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, sapagkat alam namin, araw-araw na aming buhay, nakakapagsalita po kami ng labag sa iyong kalooban. Nakakapag-isip po kami, Lord, na nakakasakit ng damdamin, Lord. Nakakapag-isip kami, Lord, ng mga negative things na nagmamanifest, oh God. Lord, sa umagang to, amin pong ibinababa ang aming puso, Panginoon. Lord, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. But thank you, Lord. Thank
Thank you for the saving grace, O God. Because of your grace, O God, maaari po kami manumbalik. Maaari po kami muling magpalinis sa iyo, Lord. At maaari po kami magpatuloy muli, O God, ng malinis, O God. Kaya po we surrender everything to you, Lord. Even, Lord, sa mga glory na inangkin po namin, Lord, patawad po, Panginoon. Patawad po sa mga glory na hindi namin sinend sa iyo, Panginoon. Lord, we humble ourselves right now. At gusto namin sabihin, Lord, that all the glory, honor, and praises belongs to you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. O God. Salamat po sa pangungusap. Salamat po sa magandang plano mo na unti-unti namin nakikita. The good, pleasing, and perfect will, O God. Yan po yung plano mo sa amin, Panginoon. Lord, dadaan ito ng testing, O God. At naway sa testing, Panginoon, makapasa po kami, Panginoon. Makapasa po kami hindi dahil kinaya namin sa sarili namin. Makapasa kami dahil sa biyaya mo na siyang gumabay sa amin, Panginoon. Kaya po, salamat po sa umagang to. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Tunay na ikaw po, Lord, ay aming Diyos na buhay. Naririnig mo kami, Panginoon. It is an opportunity sa bawat isa po na nandito na kausapin mo po siya. Personally, you can say sorry to him. You can say, thank you, Lord, for him. At ating pong i-honor ang banal na pangalan niya. The name of Jesus is holy. The name of Jesus is powerful. The name of Jesus is our life. Without Jesus, we are nothing. But with Jesus, we have everything. Salamat po, Ama. Salamat po sa maganda mong plano, Panginoon. Lord, ang buhay namin, Lord, ay nakaset apart, Lord. Hindi pa po kami nilalalang sa mundong to, ibinukod mo na kami, Panginoon. Ibinukod mo kami para sa iyong purpose. Makapamuhay kami sa buhay kabanalan, Lord. And ayun po yung ultimate desire namin, Lord. Holy living is our heart's desire, Panginoon. Kaya po sa umagang to, amin ka pong sasambahin, amin ka pong aawitan, Panginoon. Lord, refine our hearts, Lord. Yes, Lord. Lord, we are ready to do your will. Amen. Yes. Lord, thank you, our Master, our Lord, our Savior. Lord, amin ka pong dadakilain. Sa umagang to, church, let us meditate this song. Yes, Lord. Nararapat ka, Panginoon. Church, ating pong i-meditate ang kantang to. Manggaling nawa sa puso natin ang bawat words na babanggitin natin at gawin nating panalangin to. Gawin nating pagsamba to. Let's worship God. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa
Jesus. Nararapat ka, Panginoon. You deserve honor, glory, O God. Tunay na walang kagaya mo, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw ay dapat sambahin, Panginoon. Lord, salamat po sa patuloy mong pagpapakilala sa amin. You are holy, O God. Wala pong bahid ng dumi sa iyo. Wala pong bahid ng kasalanan sa iyo, Lord. Ikaw po ay punong-puno ng ningning, ng kaliwanagan, sapagkat iyan po ang iyong pagkakapakilala sa amin. At ganun ka po namin gusto pang kilalanin. Lord, ikaw po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ay may ari, Panginoon, ng buong kalangitan, ng isang libutan na ito, Lord. Ikaw po ang lumalang dito, Panginoon. Even the universe, Milky Way galaxy, O God. Lord, nilikha mo lang ang mga bagay na ito. Even kami, Panginoon. Kaya po salamat po, kausap namin ang Diyos na dakila. Kaharap po namin ngayon ng Diyos na siyang lumalang ng lahat. And we humble ourselves before you. Wala pong mabuti sa amin. Punong-puno po kami ng karumihan, Panginoon. Hindi kami karapat dapat na lumapit sa iyo, Lord. Kagaya ng isang ketongin, Panginoon. We are outcast, Panginoon. Hindi po kami pwedeng lumapit sa kabanalan mo, Lord. Masyado kang malinis, masyado kang maliwanag para sa aming mga makasalanan, Lord. Para sa aming, Lord, nasa kadiliman, Panginoon. But thank be to God, to Jesus. Dahil lang po sa kanyang ginawa, kaya po kami nakakalapit sa iyo. Kaya po kami nakakasamba sa iyo. Hindi kami dahil ay holy kami, Lord. Hindi dahil kami perfect. Hindi po dahil hindi kami nagkasala within a week. Punong-puno po kami ng kakulangan, Panginoon. Pero Lord, sa biyaya mo na ginawa mong tulay, available na po ang relasyon namin sa iyo. Pwede kami tumawag sa iyo 24/7, O God. Ikaw po yung Diyos na nakikinig sa panalangin namin. Hindi mo kami pinagsasarahan, Panginoon. Kaya po salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nagpapakumbaba. At ang dalangin po namin, Lord, turuan niyo pa po kami mag-honor sa iyong kaharian. Mag-honor sa iyong mga gawain. Mag-honor po ng simbahang ito, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang nagtalaga nito. Salamat po ng marami, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, we honor you, we glorify your name. Dakila ka, Panginoon. Sa mga first-timers po na nandito, hindi ko po kayo kilala personally. Pero si Lord, kilala ka. At ang gusto po ni Lord, meron siyang magandang plano sa iyo. Gusto niya pong magpakilala sa iyo kung iaalaw mong ng ating pong Panginoon magpakilala sa iyong buhay. Kaya po sa umagang to, si Lord po kinakausap ka. Tinatanong ka po ni Lord sa umagang to kung gusto mo siyang tanggapin bilang iyong Diyos na tagapagligtas, bilang iyong Diyos na dakila sa buhay mo. Kung tinatanggap mo po ang ating Panginoong Hesus na siya nag-alay ng buhay sa atin, nagpapako sa krus upang bigyan tayo ng buhay na kasaya-saya. Naanyayaan po kita sa panalangin na to. Sundan niyo po ang aking sasabihin. Ito po'y panalangin ng pagsuko, panalangin ng pagsisisi, at panalangin ng pagsamba sa ating Panginoon. Sundan niyo po ako. Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko at sa buhay ko. Pagharian mo po ako. Simula ngayon, Panginoong Hesus, ikaw na po ang Diyos ng aking buhay. Gamitin mo po ako para sa iyong kaluwalhatian. Tinatanggap ko po ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At Panginoon,
isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ang aking mga kasalanan. Mula pa po nung ako'y bata pa, hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Jesus, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon. Salamat po sa umagang to. Sa iyong mga anak na tumanggap sa iyo. Lord, tulungan niyo po ang aming mga kapatid na tumanggap sa iyo. Makapagsimula po sila ng bago sa iyo. Lord, kami po sa Christ in your family, tulungan po namin yung mga anak na gustong magpatuloy sa iyo, gustong magsimula ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, welcome po ang iyong mga anak sa mundo ngayon ng walang imposible. Mundo ng kagalingan, mundo ng katagumpayan. Ito po yun, Panginoon, ng Christ in your family, a Christ-centered church. At pag si Jesus ang namumuno sa simbahan, ang kagalingan ay available sa iyo. Kaya po, salamat po, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman sa mga oras ito, kagalingan sa pangalan mo. Wala pong imposible sa ating pong Panginoon. Tinatawagan ko po yung mama ni Ma'am, ano pong name ulit ni ate? Ate Tim. Tinatawagan ko lang po saglit dito para po ating panalangin. Ano pong name niya, tita? Tita Clarissa. Si tita po ay may karamdaman. Na-open lang po ni ate. Pero kay Lord po, walang imposible. Si Tita Jean, okay lang po. Tara ka po. Sino po pong may mga merong pinapanalangin sa kanyang sarili na kung ba po may sakit kayo physically, papanalangin po natin. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang panalangin po na pinagkakaisahan ay makapangyarihan. Sabi po sa Bible, anumang bagay na talian natin sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang pong kalagan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya po, this is a perfect opportunity para po tayo po'y manalangin ng sabay-sabay. Tayo po'y manalangin bilang mga anak ni Lord. At si Lord po, kung ang buhay po niya ay naibigay niya sa atin, ano po pong hindi niya kayang gawin. Kaya po kung kagalingan, karamdaman lamang po ating pinapanalangin, kayang-kaya po ng ating Diyos na buhay. Sapagkat siya po ay nasa kalagitnaan po natin. Hindi ko po alam ano yung inyo pong mga sakit, sitwasyon, pero si Lord kilalang-kilala ka po niya. Gustong-gusto po ni Lord sa umagang to, buksan mo po ang puso mo sa Kanya ngayong umaga. Tanggapin niyo po ang panalangin na ito. Ito po ay panalangin na paglaya, na once na ikaw po ay naipanalangin, si Lord po ang bahalang kumilos sa iyo. Si Lord po ang magpapagaling. Si Lord po ang dakilang manggagamot. Nung siya po ay na parusahan, siya po ay pinapalo sa likod. Alam niyo po, yung mga latay na yon ay simbolo ng kagalingan natin. Siya po ay nalatayan upang tayo ay makaranas ng kagalingan. And the medical science na nagsasabi na lahat daw ng bilang ng latay ni Jesus ay bilang ng mga napangalanang mga sakit. Ibig sabihin po, our God is intentional God. Sinalo niya na po lahat ng karamdaman na to para ikaw ay makalaya. Amen. Kaya po sa umagang to, magkaroon ka po ng declaration sa puso mo na ikaw po ay magaling na. Ikaw po ay malaya na. Ikaw po ay may espiritu ng ating Panginoon. At ito pong espiritu na sakit na to ay hindi na welcome sa buhay mo. Panginoon, salamat po. Ating pong ilayhan sa ating mga kamay towards to these people. At sabay-sabay po tayong manalangin ng kagalingan sa kanila. Mag-declare po tayo ng victory. Sige po, church, sibukan niyo po ang iyong mga bibig. Sabay-sabay po tayong manalangin. Mag-declare po tayo ng mga blessings sa buhay po nila. Yes, Jesus. Nagkakaisa po kami sa panalangin. Lord, open heavens. Available po ang iyong kagalingan. Available po ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Lord, alam mo ang puso nila.
And we cry out to you, Lord, for healing, O God. Ibuhin niyo po ang katawan nila right now, Lord, in the name of Jesus. Sa bawat amin pong nilalapatan ng kamay, Panginoon, yung kagalingan mo ay dumadaloy na po sa kanila sa mga oras na to. Ang kagalingan, Panginoon, Lord, ay dumadaloy na po, Panginoon, sa kanila. At Lord, ang iyong banal na dugo ay nananalaytay na po sa mga oras na to. Lord, nililinis na po ang mga bukol, Lord, nalulusaw na unti-unti. Lord, sa sino man dito ang may karamdaman, anumang sakit to, anuman po, cancer man po yan, sa Lord, walang imposible. Sa Diyos po natin na buhay, kayang-kaya niyang kuwain ang mga sakit na ito. At amin po, Panginoong Yesus, sa umagang to, pinagkakaisa nito. At amin din pong sabay-sabay na isinusuko ang mga sakit na ito sa krus ng Kalbaryo. Lord, amin pong pinapalayas, Lord, ang mga sakit na to. In Jesus' name right now. Layas sakit in Jesus' name. Layas anumang hindi mo disenyo sa buhay ng iyong mga anak na to. Palayasin mo sa mga oras na to, Lord. In the name of Jesus, in the blood of Jesus, we declare healing, O God. Magaling na po ang iyong mga anak. Tagumpay na po ang iyong mga anak. Sapagkat, Lord, ang Santong Espiritu mo ay nasa kanila. When there is presence, there is freedom, O God. When there is freedom, there is breakthrough, O God. Kaya po we claim, nakikisa po kami, nakikigalak po kami, sapagkat pinalaya niyo na po ang iyong mga anak. All the glory, honor, praises belongs to you. This is our prayer. The mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless us all po.